ating lahat mga boss. Nandito na naman si Kanto Mekaniko. Ngayon mga boss, meron tayong i-troubleshoot na F6A multicab. Reklamo kasi ng ating customer mga boss ay wala siyang brake light. Ngayon mga boss, samahan niyo akong i-diag yung problema ng kanyang sasakyan na walang brake light. Ngayon mga boss, titingnan natin yung brake light switch niya. Pag inaapakan natin ito mga boss, kasi tinanggal ko na doon sa loob. Itong itsura niya mga boss, naka ilaw to doon sa brake light niya, kasi pag inaapakan natin ito mga boss ay lalabas siya. Pag gaganon natin ito boss, bibitawan natin itong accelerator sa brake, gaganon siya. Kailangan mamamatay yung ilaw niya kasi naka switch siya doon. Ngayon, titingnan natin mga boss kung mayroon man siyang ilaw doon pag bibitawan natin to. Kailangan, kung nakabitaw to siya mga boss, nakaganitong itsura niya ay umiilaw siya doon sa loob, sa likod. Kasi hindi siya naka-switch. Naka-trigger siya, mayroon siyang kuryente mga boss. Kung titingnan natin mga boss ang likod niya, brake light mga boss para mabilis tayo, kasi naka-switch doon, naka-on switch doon mga boss ay hindi pa rin siya may ilaw. Ngayon susubukan natin tong ilaw kung gumagana pa siya. Kuha lang tayo ng kunting wire at subukan natin yung ilaw kung gumagana pa siya. I-ground lang natin to. Dapat umilaw siya. Okay. Dapat umilaw siya. Kung hindi siya umilaw mga boss, ibig sabihin sira yung bulb niya. Ito yung low, ito yung high. Ito yung low, ito yung high. Dapat itong high mga boss ay, kasi naka-trigger yung ano natin doon, switch. Dapat umilaw yung high, itong high niya, itong maliwanag, dapat umilaw to. Kasi nakalabas na yung switch. Ibig sabihin naka-trigger na yung kurente. Ibig sabihin mga boss ay okay yung valve ng kanyang sasakyan. Ngayon kukunan natin ng kurente itong mismong socket niya, kung mayroon ba siyang kurente. Naka-trigger tong yung switch doon mga boss. Wala siyang kurenting dumadaloy. Ground siya. Tingnan niyo mga boss. Hindi makikita sa tester. Kulay green siya eh. Yan, kulay green. Dapat pula to siya. Ngayon, subukan kong i-ano doon yung switch. Dapat may reading to mga boss. Dapat mayroon din kayong ganito, reading. Dapat makikita natin yung kurente, kung ilan yung kurente na pupunta dito galing doon sa switch. Kasi yung switch mga boss ay naka-trigger na yon, kasi tinanggal ko doon sa mismong brake pad. Dapat nakailaw to siya. At titingnan natin mga boss ay wala siyang dumadaloy na kurente. Ngayon subukan natin doon mismo sa switch kung mayroon ba siyang kurente na galing doon papunta rito. Tinanggal ko na yung switch mga boss para makita tayo sa labas. Itong tester natin, itong multi-tester, voltage tester, ay kinabit ko doon sa negative. Kasi naka-trigger tong switch. Hanapin lang natin yung linya ng positive niya kung mayroon ba siyang reading.
meron siyang 12 volts mga boss. Ibig sabihin ay kasi naka-trigger tong switch niya. Subukan kong i-DN. Titingnan natin mga boss kung meron ba siyang reading. I-DN ko yung switch niya. Ngayon wala siyang reading. Kasi ito yung supply niya punta doon sa likod. Ngayon bibitawan ko tong switch. Dapat meron siyang reading. Meron siyang 12 volts mga boss. Ibig sabihin itong switch ay hindi sira kasi meron siyang kuryente na tinatapon doon papunta doon sa likod. Pag halimbawa ay nakakabit siya doon sa brake pad mismo, pag nakataas tong brake pad hindi natin naapakan ay itong switch mga boss ay nakaganyan siya, nakadiin. At pag basahan natin ng reading ng voltage tester ay wala siyang reading. Dapat kung bibitawan natin tong switch mga boss ay dapat meron siyang reading. Meron siyang 12.8 mga boss na reading. Ngayon pupuntahan natin tong sa headlight, sa brake light. Bakit hindi siya umiilaw? Na meron naman siyang kuryente na galing sa switch papunta doon sa record ng sasakyan. Maganda naman yung reading niya dito mga boss sa switch mismo. Itong wire na ito mga boss, itong mayroong reading ay papunta to doon sa likod ng ating mga sasakyan, doon sa brake light mismo para siya ay ilaw. Ngayon pagbasahan natin yung binabasahan natin ng tester doon mga boss ay wala tayong makikita na voltage reading doon at hindi umiilaw yung bulb natin. Ngayon magtataka na tayo, bakit meron siyang voltage dito na 12 volts sa mismong switch galing sa main at pagdating doon sa likod ay wala na siyang reading. Anong nangyari mga boss? Ngayon titingnan natin mga boss. Ito pinaila ko mga boss ay ito yung low. Ito yung low. Papapatayin ko kasi itong low mga boss ay nakakonekta doon sa headlight. Pag i-on natin yung headlight ay meron umiilaw siya, dapat siya umiilaw. Ibig sabihin buo yung linya ng low. Ngayon ito namang high, kasi itong high mga boss ay nakakonekta to doon mismo sa brake switch natin, brake light switch dito doon sa mismong pedal. Ang umiilaw lang ng mga boss ay itong low nya. Ngayon hanapin natin yung high. Bakit hindi siya umiilaw? Pag-reading natin doon sa mismong brake switch ay meron siyang 12 volts. Pagdating dito ay wala na siyang reading. Papatayin ko muna tong low mga boss. I-on ko yung susi. Dapat meron kayong ganito mga boss para makikita nyo yung kuryente, kung ilan lang kuryenteng tumatapon dito sa atras ng ating sasakyan, para malaman natin kung okay ba siya. Ngayon mga boss, i-reading natin yung low. Ito yung low mga boss, 11.6 ang reading nya. Ibig sabihin good siya. Ito yung umiilaw kanina. Ngayon dapat itong high meron din siyang reading. Yung sa kabila, kung titingnan natin mga boss ay wala siyang reading talaga. Ngayon mga boss, ang gagawin natin, ang pinakamabilis na troubleshoot, kasi good naman yung fuse yung switch natin. At bakit wala siyang reading dito na kuryente at hindi umiilaw ang kanyang high? Ang gagawin natin mga boss para mabilis tayo mag troubleshoot,
lagyan natin ng wire to, itong supply nya. Itong supply mga boss, itong green na to, apunta to doon sa brake light switch natin. Titingnan natin kung pakatayin natin ng wire na galing dito apunta doon sa brake light switch kung mayroon man siyang reading. Kasi pag itinest natin yung brake light switch doon mga boss, mayroon naman siyang reading. Pagdating dito sa huli, sa mismong socket ng bulb, ay wala na siyang reading. Hindi na siya, wala siyang kuryente na, hindi na makaabot yung kuryente dito. Ba't ganun? Okay naman yung brake light switch niya at saka yung kuryente doon. Ngayon, lagyan natin ng wire. Kasi ito yung papunta doon sa brake light switch, lagyan natin ng wire. Ito yung mga pinakamabilis na troubleshoot para makita natin kaagad yung problema. Kasi pag babaybay natin itong socket mga boss, itong wire na to galing dito papunta doon sa brake light switch, ay aabutin pa tayo ng mahabang oras kasi marami pa tayong titingnan doon at hahanapin pa natin yung linya niya. Ang gagawin natin, maglagay tayo ng wire dito, itong wire na to sa high, tapos ikabit natin dun mismo sa brake light switch na katulad ditong wire na to, green with stripe white. Itong wire na to mga boss, ay ito yung kanina galing doon sa likod, green with stripe white. Ito yung naka diretso sa high na bulb natin doon sa socket. Ngayon, itong wire din to galing to doon sa socket mismo ng bulb, yung green at saka white. Kasi mayroon naman siyang reading dito, bakit pagdating doon ay wala na. Ngayon, subukan nating kabitan ng wire kung magkaroon ba ng reading doon sa likod. Kasi naka-trigger naman tong switch niya mga boss. Pag nakaganon to siya, ay wala na siyang reading. Pag nakaganon, ibig sabihin ay naka-open ang kanyang switch at mayroon siyang dapat reading doon sa likod. Ngayon natin malalaman kung ano ba ang naging problema ng ating brake light, bakit hindi siya umiilaw at mayroon naman siyang reading dito sa brake light switch. Bago tayo magpalit ng pyesa, dapat i-troubleshoot muna natin kung ano ang naging problema ng ating brake light switch para hindi tayo magsayang ng pyesa. Ngayon, subukan natin i-reading doon sa likod kung mayroon man siyang reading. Kasi naka-trigger naman yung switch. At ito yung wire na kinabit natin doon mismo. Tingnan mo mga boss, nakailaw ang kanyang brake light sa kabila. Tapos readingan natin. Kanina mga boss, yung high ay wala siyang reading. Ngayon, tingnan nyo mga boss, meron na siyang reading ngayon. At kabitan na natin ng bulb kung umilaw ba siya. Ngayon mga boss, ikabit natin ito yung bulb. Tingnan nyo mga boss, meron na siyang reading. Kanina hindi siya umiilaw, ngayon meron na. Ang ibig sabihin pala mga boss, yung linya ng brake light natin ay naglo-lost siya. Meron siyang reading dun sa switch, papunta dito ay hindi na umaabot ang kanyang kuryente, kaya nagtataka tayo bakit meron naman siyang reading doon, pagdating dito ay wala na. Ang ibig sabihin mga boss ay lost connection o lost contact yung wire na galing doon sa switch papunta dito sa mismong bulb ng ating mga engine mga boss. Ganyan lang ang troubleshoot ng brake light switch mga boss. Bago tayo magpalit ng pyesa, ay isa-isahin muna natin kung okay ba yung linya at saka bulb ng ating brake light switch para hindi tayo magsayang ng oras mga boss. Mahalaga talaga ay meron kayong ganito para mabasa nyo yung kuryente na dumadaloy sa mismong socket ng inyong mga sasakyan. Kasi minsan mga boss ay konti lang yung dumadaloy na kuryente galing doon sa switch,
papunta rito, kaya hindi umiilaw yung mga bulb ng brake light switch ng ating mga sasakyan mga boss. Hanggang sa muli mga boss, at ganun lang yung pag troubleshoot ng hindi umiilaw ng brake light switch, at step by step nating i-troubleshoot kung ano ang nagiging problema o sanhi na bakit hindi siya umiilaw mga boss. At hanggang sa muli mga boss, at patuloy pa rin tayong mag-share ng kaalaman patungkol sa problema ng inyong sasakyan, at don't be a parts changer.